Hello po, isang magandang pagkakataon po ulit, isang malusog na kapaligiran at kaisipan at pangangatawan. Ang prayer ko para sa ating lahat, para sa inyong lahat na nakakakita ng mga ganito kong content. To God be the glory po ulit. Nandito po ulit ako para magtawid ng maliit na booster para sa ating lahat. Hari nawa po ay pagnilaya natin ang mga mangilan-ngilang verses na nilalagay ko po sa bawat part ng ganito kong content. To God be the glory po ulit, and thank you so much po sa inyong lahat na madadaanan ulit ng mga content ko na to na nagkakasunod-sunod. Bali, WWTH po, Season 27, Book 10, Part 6. Part 6 na tayo, guys. Hari Manawari po kung sino man po sa inyo ang nakapag-umpisa na mula Book 1, tuloy nyo na po, tapusin nyo na po hanggang dito sa Book 10 ko. Tapos kung loloobin po ng Panginoon, magkakaroon po ng Season 28. Kung mabibigyan pa po ako ng Panginoon ng mga extended na araw ng aking buhay, hari nawa kayo din po. Hari nawa po malusog pa tayong lahat na kaya pa nating magtiyagang maghintay sa nalalapit na salvation ibibigay ng ating Panginoon at ng kanyang bugtong na anak sa mga mapipili niyang magiging mga warrior niya na isasama niya sa kanyang paghahari ng 1,000 years. Amen. So guys, halo-halo po ulit ito. Guys, meron po akong napanood na isang maigsing content na parang sinasabi po nung gumawa nung maliit na, parang ano po yun parang pagbibigay niya po ng maliit na impormasyon sa makakakita ng video niya. Sabi niya po meron po daw isang scientist, isang physicist na parang nakaimbento po siya ng ayoko pong banggitin yung parang pinakapangalan ng kumpanya niya, search nyo na lang po. Parang nakaimbento po siya sa sobrang talino po nila. Siguro po grupo sila, mga scientists, mga physicists, mga mechanical engineering, mga scientists na kung tutuusin, mga matatalino. Kasi nga sabi nga po, sa mga huling siglo na ng humanity, patalino ang tao, maraming maiimbento. So ito pong scientist na to, siguro siya po yung parang pinaka-presidente o leader nung grupo ng mga scientist na to, na nakaimbento nga po sila ng isang parang isang machine, parang magiging isang portal na sinasabi po dun sa documentary na yun, yung daw pong portal na naimbento nila ay parang portal para magsipasok ang mga demonyo dito sa mundo, na parang hindi pa naman dapat nakatakdang pumasok sila, parang nakaimbento sila ng isang parang machinery. So, nangyari po, siguro po ito kaloob ng ating Panginoon. So, nangyari, ewan ko po kung nasira yung inimbento nila na yun, pero sabi nga po, 13 dimension yata, o basta may dimension daw po tayong kayang lakbayin nitong spirit na to. Sabi nga po, spirit lang tayo, consist of spirit. Totoo naman may spirit naman talagang isang mechanism ng isang tao Kasi, di po ba pagka namamatay ang isang tao, kasi ako po nakasaksi na talaga ng mamamatay pa lang na tao, tatay ko po tsaka nanay ko, katabi ako nung talagang mamamatay na. So parang may lalabas habang naghihingalo talagang may lalabas na hangin na parang binawi na ng Panginoon yung espiritu ng taong mamamatay na yun. Yun nga pong mga pinapalabas ng mga pelikula, pati mga teleserye, di po ba pagka naghihingalo na yung tao, parang nakatingin na sa kanya yung espiritu niya, pinanonood niya yung katawan niya na nahihirapan na mamamatay na nga. So ibig sabihin talagang may espiritu, guys, kasi nga po kung walang espiritu paano ka magkakabuhay? Kasi ang espiritu nga po ay ibinibigay ng ating Panginoon, ng Creator. Kasi sabi nga po yung mga gumagawa ng mga science na lumalabas ngayon, yung mga pinagsama-sama nilang mga DNA, di po ba parang hindi talaga kasi wala ngang spirit. Nagawan ko na po yan ng content may isang doktor na nagsabi na
na talagang na kahit anong galing ng pagsasama-sama nila ng kung ano-anong ingredients sa isang fetus, sa isang pag walang espiritu, pag hindi pinahintulot ng Panginoon, hindi mabubuhay yung specific na organism na yun, na specific na pinaghalong DNA. Kasi pag hindi pa talaga ibinibigay ng Panginoon ng espiritu dun sa particular na pinaghalong DNA ng lalaki at babae, hindi mabubuhay yun. Kasi nga po yan parang regalo, ang buhay po ay regalo. So dapat po talaga gagamitin natin sa tama. So ito nga pong itong scientist na to, itong physicist na to na si Peter Higgs, siya nga po yung naka-discover ng parang God particle daw po ang tawag to, na parang gumawa sila ng parang machinery na portal daw po yun na pwedeng labasan ng mga kung ano-anong evil spirit. So namatay po siya nung April this year, 2028. April 8 daw po, according dun sa napanood kong dokumentary. I-research nyo na lang po yan kasi meron pong isang organization na binubuo ng mga matatalinong scientist ng mga mayayamang tao. Kasi nga po yan, tao po kasi malikot ang kaisipan kasi nga po, pag hindi po pinahintulot ng Panginoon, kahit $1 billion pa ang nagastos nila dyan, hindi po yan pag-iibayuhin ng ating Panginoon. Hindi po yan magtatagumpay. So namatay itong matandang to, itong pinaka-leader na to na nagngangalang Peter Higgs. So, i-search nyo na lang po guys. So, sabi nga po, yun daw pong inimbento nilang portal na yun, may posibilidad na may lumabas dong mga evil spirit, mga demons. So, siguro po, sa pagmamalasakit pa rin po ng Panginoon sa atin, hindi pa ipinahintulot yun. So, ako po, para sa akin, ang assumption ko, although hindi ko naman talaga nakita ng actual yun, parang picture nakita ko yung ginawa nilang yun. Siguro nga po mag-create yun ng hindi magandang pangyayari dito sa humanity natin ngayon. Kasi ang Panginoon po kasi, sabi nga po, ang time ay nasa Panginoon lang. Hindi po natin hawak ang time, guys. Sabi nga po ang time ang pinaka-importanting ipinahihiram ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya samantalahin po natin. So guys, halo-halo po itong part ko na to. Bali, pagnilayan nyo po sana bawat part. Kasi ang hangarin ko lang po talaga ay makapaghatid ng maliit na booster sa bawat isa sa atin na napanood ko din po sa mga tapat na tao na ginagamit ng ating Panginoon upang magtawid to pass on ng mga matitinding revelation ng ating Creator, ng kanyang bigatinsan dito sa huling generation. Pagnilayan po natin guys, kasi sa nangyayari po, sabi ko nga po dun sa ibang mga naunang content ko, itutok po natin ang ating atensyon at ang ating mga mata sa nangyayari sa mga bansang nasa tabi ng Israel. Kasi meron po yung mahalagang gagampanan sa papalapit na mangyayaring harpatyo. Kapag ka po nakikita natin na talagang balitang-balita na dumadagundong na napakarami ng sundalo, iba-ibang bansa ang nasa paligid ng Israel, magpaka-alerto na po tayo, papasok na po yung harpatyo. Bigla na pong mangyayari yun. Kasi wala nga pong signal yan Ang may signal po ay yung Great Tribulation. Yung pong mga nangyayaring chaos, yung pong mga nangyayaring kaguluhan globally, palatandaan po yan ng papasok ng Great Tribulation. So, ang rapture po, walang palatandaan. Bigla na lang pong mangyayari yun. Olo pa sa atin. So, kailangan po medyo prepared tayo guys. Lagi po talaga natin buksan ang communication natin sa ating Creator through His begotten Son. Lagi po natin panghawakan ang katiting na pananampalataya ng bawat isa sa atin. Aminin po natin guys, marami nga pong tao ngayon sinasabing may faith sila pero sa totoo po, wala talaga. Hindi mo makikita sa klase ng pamumuhay nila. So, bahala na po ang Panginoon sa mga ganung tao. Basta tayo po, aminin man natin o hindi, maliit lang po ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. So pag ibayuhin natin, pagkapitan natin ng mahigpit ang maliit na yon, kasi dun po sa maliit na yon, dun po mag-uumpisa, dun po manggagaling ang kaligtasang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. As long na mahigpit ang kapit natin sa kanilang dalawa. Kasi nobody can tell kung anong oras po talang mangyayari yung pagpiling gagawin ng kanyang bugtong na anak. Sundan nyo pa po guys, to God be the glory po. Sana po bawat part ng book 10 ko na to matapos nyo din po sa tulong at awa ng ating Panginoon. Amen. To God be the glory po. God bless us all po, and always pray a lot, and
may kasunod pa po. Maraming salamat po. Pagtibayin po natin ang kapit natin sa ating Panginoon at sa kanyang bugtong na anak. Amen.